Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1241. Ang piraso ng wood essence na ito ay nagkakahalaga ng 2 piraso mula sa dati, ngunit kung mas malaki ang isang piraso ng wood essence, mas mahalaga ito. Ang halaga nito ay mas mataas kaysa sa 2 piraso ng asensya ng kahoy. Ito ay nagkakahalaga ng 10 piraso sa pinakamababa. Panipi, habang nag-iisip si Yezuan sa kanyang sarili, itinapon niya ang piraso ng wood essence sa planting space at pinasipsip ito ng Wood Spirit King para sa Heavenly Treasure Tree. Don't worry, I'll continue. Don't worry, nagmamadaling sinabi ni Yezuan sa sabik na Wood Spirit King sa planting space. Ang Wood Spirit King ay isa ring kakaibang hayop, kaya ang wood essence ay lubhang kapaki-pakinabang dito. Baka mag-evolve pa ito sa flower spirit. Kung ang Wood Spirit King ay nag-mature, mas mahusay pa sa pag-aalaga sa lugar ng pagtatanim. Nang maisip niya ito, si Yezuan ay agad na nagsimulang maglakad muli. Hindi nagtagal, nakarating siya sa teritoryo ng Three Demon Alliance. Kanina lang, nasa lugar ako sa pagitan ng Great Bacterial Empire at ng Three Demon Alliance. Walang masyadong punong demonyo. Ngayong papasok na ako sa Three Demon Alliance, kailangan kong mag-ingat. Paalala ni Yezuan sa kanyang sarili sa kanyang puso. Maaaring lumaban ang Three Demon Alliance laban sa Great Bacterial Empire sa loob ng daan-daang taon, kaya tiyak na hindi sila mahina. Tiyak na mayroon silang pangalawa o pangatlong antas ng Fulfillment Realm Three Demons. Mabuti kung si Yezuan ay tumakbo sa pangalawang antas ng Fulfillment Realm Three Demon, ngunit kung siya ay nakatagpo ng ikatlong antas ng Fulfillment Realm Three Demon, ito ay magiging problema para sa kanya. Umuungol. Kalahating minuto pagkatapos na pumasok si Yezuan sa teritoryo ng Three Demon Alliance, isang mabangis na dagandong ang biglang nakakuha ng kanyang atensyon. Skyrich Beast ba yan? Parang may umaaway dito. Huminto si Yezuan, pagkatapos ay agad na sumugod sa direksyon ng dagandong. Hindi niya alam kung ang lumalaban sa Skyrich Beast ay isang mushroom man mula sa Great Bacterial Empire, o isang tao na kakapasok lang sa primitive world of wood spirits. Nang makalapit si Yezuan, tumingin siya. Ang Tungtian Beast ay isang higanting lobo, at nakikipaglaban ito sa 3 matipunong lalaki. Kung tutuusin mula sa kanilang kasuotan, mukhang hindi sila mula sa Green Sun Sword Sect, kundi sa Flying Scorpion Stronghold. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang Flying Scorpion Stronghold ay isang masamang puwersa. Maraming mabangis na tao ang sumali sa Flying Scorpion Stronghold dahil wala na silang ibang mapupuntahan. Sa makatuwid, ang lakas ng Flying Scorpion Stronghold ay hindi mas mahina kaysa sa Qingyang Sword Sect. Ang 3 lalaki ay nasa unang antas ng Fulfillment Realm habang ang higanting lobo ay nasa ikalawang antas ng Fulfillment Realm. Sa pagkakataong ito, kumita na tayo ng malaki. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Dahil kapwa ang mga tao at ang heaven-reaching beasts ay mga kaaway niya, hindi siya agad naningil. Sa halip, nakatingin siya sa malayo, naghihintay na magdusa ang magkabilang panig. Hindi, nakipag-fuse na ako sa God of Slaughter Bloodline. Ang pagpatay ay maaaring tumaas ang halaga ng killing intent ko. Kahit sino ang mamatay, talo. Sa sandaling ito, biglang may naalala si Yezuan. Sa isang tabi ay ang walang awa na tao ng Flying Scorpion Stronghold, at sa kabilang banda ay ang Tungtian Beast, kaya hindi na niya kailangang magpakita ng awa. Luo-luo, sabay tayong umatake. Biglang tinawag ni Yezuan si Luo-luo, na nakalusot na sa ikawalong antas ng Nether Passage Realm. Patayin! Sa isang iglap, magkasamang lumabas sina Yezuan at Luo-luo. Napansin din ng 3 lalaki at ng higanting lobo si Yezuan at hinati ang kanilang atensyon para bantayan siya. Sinota, bulalas ng isang lalaki mula sa Flying Scorpion Stronghold. Sa oras na ito, nagkataon lang na tumalon si Yezuan. Fusion of Ice and Fire, Dual Dragon Roars of Yellow at Apoy, Rainbow Demonic Fire, 1000-layer Explosion. Agad na pinakawalan ni Yezuan at Luo-luo ang kanilang mga pag-atake. Boom! 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 Kaagad, ang mga marahas na tunog ay nagmula sa lugar. Ang nakapaligid na heaven-reaching treasure trees ay nagkawatak-watek.
at ang ilan ay nasunog pa hanggang sa malutong. Ang tatlong eksperto sa Flying Scorpion Stronghold at ang higanting lobo ay malubhang nasugatan. Namatay pa ang isa sa kanila. Isang beses pa, Dual Dragon Roar. Muling ginamit ng dalawang Yezuan ang kanilang ultimate move, at ang target nila ay ang higanting lobo sa ikalawang antas ng Fulfillment Realm. Boom! Tinamaan ng Dual Dragon Roar ang higanting lobo, at nilunod ito ng dalawang aura ng yelo at apoy, na agad itong nasugatan. Napakataas ng depensa ng lobong ito. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi niya ginamit ang buong lakas niya ngayon dahil hindi naman ito kailangan. Mata ng kaluwalhatian. Dual Dragon Roar of Ice and Fire. Muling ginamit ni Yezuan ang kanyang ultimate move, at kumalat ang isa pang malakas na Soundwave attack. Sa pagkakataong ito, hindi nakaligtas ang dalawang natitirang eksperto sa Flying Scorpion Stronghold. Hindi lang iyon, maging ang higanting lobo sa ikalawang antas ng Fulfillment Realm ay nabasag. Sa isang kisap mata, kapwa ang mga tao at ang heaven-reaching beasts ay pinatay ni Yezuan. Ang layunin ng pagpatay ni Yezuan ay agad na tumaas ng malaking halaga. Young Master, napaka-violent mo ngayon, hindi napigilan ni Luo na sabihin. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Yezuan na mapangiti. Sa ngayon, ang kanyang mga kasanayan ay masyadong marahas. Lahat sila ay malalakas na galaw. Blade Storm, Dual Dragon Roar of Ice and Fire, Dual Dragon Roar, pagsabog ng layunin ng pagpatay, Eye of Glory, Fearless Flame Dragon Slash at iba pa. Gayunpaman, ang tatlong eksperto sa Fulfillment Realm Flying Scorpion Stronghold ay nakikipaglaban sa higanting lobo sa loob ng ilang sandali at wala nang masyadong totoong enerhiya na natitira. Iyon ang dahilan kung bakit nagawang samantalahin ni Yezuan ang pagbubukas na ito. Kaagad, mabilis na lumapit si Yezuan at iniligpit ang mga bangkay at universe ring ng tatlo. Maraming bagay, at higit sa 100 wood essences. Not bad, not bad. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan at direktang inubos ang mga gamit. Pagkatapos, itinapon niya ang mga kahoy na essences sa espasyo ng plantasyon. Para kay Luo, muli siyang ipinadala sa lugar ng pagtatanim. Si Luo ay walang bloodline na Divine Tree of Life, kaya ang kanyang tunay na enerhiya ay mauubos sa kalaunan. Gayunpaman, sa espasyo ng plantasyon, ang bilis ng kanyang paggaling ay napakabilis. Tulad ng para sa bangkay ng higanting lobo sa ikalawang antas ng Fulfillment Realm, natural na iniligpit din ito ni Yezuan. Itinapon din ang bangkay sa espasyo ng taniman. Para sa kaluluwa ng hayop, si Yezuan mismo ang lumamon nito. Sa lalong madaling panahon, malapit na akong makapasok sa ikasyam na antas ng Nether Passage Realm. Biglang nakaramdam ng pagkainip si Yezuan. Hanggat nakalusot siya, malamang na walang sinuman sa primitive world of wood essences na makakapigil sa kanya. Kinakalkula niya na malamang na kailangan niyang kainin ang isa pang pangalawang antas ng kaluluwa ng hayop ng Fulfillment Realm bago siya makalusot. Nang maisip niya ito, muling umalis si Yezuan sa kanyang orihinal na lugar at hinanap ang kanyang susunod na target. Gayunpaman, saglit lang siyang tumakbo nang may sumabog na ingay. Sa kanyang tainga, buzz. Mabilis na lumalapit ang hiyawan. Lumingon si Yezuan at nakita ang isang malaking grupo ng mga nilalang na sumugod sa kanya. Para silang mga bubuyog. Anong makapangyarihang aura? Kahit na ang bawat isa sa kanila ay hindi masyadong malakas at nasa ikasyam na antas lamang ng Nether Passage Realm, mayroong kahit 1,000 sa kanila. Magulo ang ekspresyon ni Yezuan habang nagpasya siyang tingnan muna. Gayunpaman, nang lumapit ang kayaig ng mga bubuyog, napagtanto ni Yezuan na sila ay parating para sa kanya. Mayroon ding heaven-reaching beast sa Three Demon Alliance. Mukhang narito ang mga bubuyog para tulungan ang higanting lobo. Agad namang nag-react si Yezuan. Sa primitive world of wood essences, tanging ang Three Demon Alliance at ang Great Fungi Empire ang mga kaaway. Ang buong Three Demon Alliance ay natural na kailangang tumulong sa isa't isa. Mukhang mga kakaibang hayop ang mga ito, ngunit hindi ko akalain na mapaamo ko sila. Kung gayon, papatayin ko lang silang lahat. Kabanata 1242. Kahit na ang mga benepisyo ng paglamon sa mga hayop na ito ay mas mababa kaysa sa heaven-reaching beast, napakarami sa kanila. Kung papatayin silang lahat, malaki pa rin ang benepisyo. Higit sa lahat, malapit nang makapasok si Yezuan.
Luo-luo, sabay nating patayin sila. Muling tinawag ni Yezuan si Luo-luo. Ang mga pag-atake ng grupo ay ang kakayahan ni Yezuan at Luo-luo. Nagkataon, ang mga epekto ng Eye of Glory ay aktibo pa rin, kaya't nakapagligtas si Yezuan ng kaunting lakas ng mata. Fusion of Ice and Fire. Uungol ng yelo at apoy ang kambal na dragon. 7-color Demon Fire, 1,000-layer explosion. Nang lapitan sila ng grupo ng mga kakaibang hayop, sabay silang umatake. Bagamat pareho silang nasa ika-8 antas ng Nether Passage Realm, ang kanilang mapangwasak na kapangyarihan ay hindi mas mahina kaysa sa isang eksperto sa ika-2 antas ng Intent Realm. Ibalik silang lahat sa aking layunin ng pagpatay. Dinilat ni Yezuan ang kanyang mga mata. Isang alon ng hangin ang lumipas, at higit sa kalahati ng mga hayop sa himpapawid ay agad na napatay. Sumunod ang nakakatakot na paputok na pag-atake ni Luo-luo. Bang! 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 Ang grupong ito ng mahigit 1,000 hayop ay agad na pinatay ni Yezuan at Luo-luo. At ito ay bago ilabas ni Yezuan ang kanyang layuning pumatay. Sa isang kisap mata, wala ni isang bubuyog ang natira sa hangin. Magtipon ka sa paligid ko. Ginamit ni Yezuan ang kapangyarihan ng 10,000 mammoth para tipunin ang mga bangkay ng mga hayop at lamunin silang lahat. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay nasa ika-9 na antas ng Nether Passage Realm. Sa wakas, narinig niya ang pinakahihintay na abiso ng isang pambihirang tagumpay. Sa ngayon, naabot na ni Yezuan ang ika-9 na antas ng Nether Passage Realm. Kahit na siya ay lumaban sa Asuryan Sword Sect Team mula pa noon, malamang na mapatay niya silang lahat. Breakthrough, I must break through again. Baka maabutin ko pa ang mysterious underworld duo demons. Sabi ni Yezuan sa sarili. Ang oras para sa random na misyon na patayin si Nalanjia ay lumipas na, ngunit si Yezuan ay patuloy pa rin sa pagtugis. Sa katunayan, hindi siya nagmamadaling ipaghiganti si Mo Xiaoyi, ngunit upang magtakda ng layunin para sa kanyang sarili. Mula sa Blood Rock Continent hanggang sa Panglay Sacred Land, at pagkatapos ay sa Liuguang Sacred Land, ito ay talagang 1 taon na. Sa taong ito, si Yezuan ay nakaranas ng mga hadlang sa lahat ng dako, at wala siyang narinig na anumang balita tungkol sa Yinyang Temple. Kaya naman, naramdaman niyang medyo lumundag siya. Dahil din dito kailangan niyang maghanap ng ibang motibasyon para sa kanyang sarili, isang motibasyon na mag-level up sa lalong madaling panahon. Walang alinlangan, ang Zuanming Duo Demons ang kanyang kasalukuyang motibasyon. Yinyang Old Ancestor, Zuanming Duo Demons, kayong lahat ay mga tao na ako, Yezuan, dapat patayin. Talagang hahanapin kita, matatag na sabi ni Yezuan habang nakatingin sa malayo. Bagamat ito ang primitive world of the Wood Spirit, malinaw niyang naramdaman ang lokasyon ni Nalanbing, ang target ng death warrant. Sa sandaling ito, masyadong malaki ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Hindi natumpak na makalkula ni Yezuan ang distansya. Nararamdaman lamang niya ang pangkalahatang direksyon. Kalimutan mo na ito, huwag na nating isipin pa. Magtungo tayo ng mas malalim sa teritoryo ng Trint Alliance. Umiling si Yezuan at itinapon ang lahat ng sobrang kakaibang bangkay ng hayop sa kanyang planting space bilang pataba. Pagkatapos, nagsimula siyang lumalim. Bagamat hindi siya nakapasok sa Fulfillment Realm, sa kanyang iba't ibang ultimate moves at bloodlines, kung gagawin niya ang lahat, tinatansya niya na maaari siyang makipagpalitan ng suntok sa isang eksperto sa ika-3 antas ng Fulfillment Realm. Siyempre, tansya niya lang ito. Isang eksperto sa ika-3 antas ng Fulfillment Realm ang nagbukas ng 3 natal palace sa kanilang katawan. Sa tuwing may darating na eksperto sa Fulfillment Realm, tataas ang dami at lakas ng kanilang natal true chi. Dati, nagawa niyang talunin ang pinagsamang puwersa ng Scar at Mad Dragon dahil pareho silang nasugatan ng husto. Bukod dito, ang Grinyang Sword Sect at ang Flying Scorpion Stronghold ay hindi maliliit na paksayon. Malamang na marami silang Fulfillment Divine Arts, kaya hindi magiging madali ang pakikitungo sa kanila. May mga Wood Spirit sa teritoryo ng Three Demon Alliance, at ang mga bangkay ng mga sundalong mushroom ng Great Fungi Empire ay napakahusay din ng mga materyales sa pagpino. Hindi ko lang alam kung saan napunta ang Grinyang Sword Sect at ang Flying Scorpion Stronghold. Hulaan ni Yezuan habang ginagamit niya ang Eye of Revelation para i-scan ang paligid.
Pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan niya ang iba pang mga nilalang. Ang mga taong kabuti ng Great Fungi Empire. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili habang nakataas ang isang kilay at nakatingin sa 12-dosenang mga figures sa kanyang harapan. Mayroong higit sa 100 taong kabuti ng Great Fungi Empire sa harap niya, 10 Captain Shu, at isang General Shu na mas malaki ang sukat kaysa kay Captain Shu. Ang Captain Shu ay nasa unang antas ng Fulfillment Realm, at ang General Shu ay nasa ikalawang antas ng Fulfillment Realm. Gayunpaman, ang kanilang mga pangangatawan ay higit na nakahihigit sa ating mga tao. Baka mas malakas pa sila kaysa sa heaven-reaching beasts na kapareho ng level. Hindi ko alam kung paano nila nilinang ang mga ito. Si Ye Zuan ay napaka-curious. Mahirap isipin na ang isang kabuti ay may mga kamay at paa at maaaring pumatay ng mga tao. Ito ay simpleng hindi maisip. Sa oras na ito, ang 11 taong kabuti ng Great Fungi Empire ay tinatalakay ang isang bagay sa mahinang boses. Ang Eye of Revelation ni Ye Zuan ay dumaan at biglang nakakita ng kakaiba sa ibang lugar. Mga demonyong puno. Nakita ni Ye Zuan na mayroong puno ng demonyong puso at isang malaking piraso ng kahoy na espiritu sa isa sa heaven-reaching treasure trees. Gayunpaman, ang piraso ng kahoy na espiritu ay ang pinakamalaking piraso na nakita niya sa ngayon. Maaaring ito ay isang third-level fulfillment realm free demon. Hulaan ni Ye Zuan sa kanyang puso. Walang pamantayan para sa antas ng heaven-reaching treasure tree na ito, kaya napakahirap tansyahin. Gayunpaman, kung ito ay isang third-level fulfillment realm human martial practitioner, si Ye Zuan ay maaaring medyo maingat, ngunit ito ay isang ikatlong antas lamang ng fulfillment realm free demon. Ano ang dapat katakutin? Kahit na ang punong demonyong ito ay hindi pa umabot sa ikatlong antas ng fulfillment realm, ito ay malamang na nasa tuktok ng ikalawang antas ng fulfillment realm. Kung kakainin ko ang wood spirit na ito, maaari akong lumaki bilang isang emperor mushroom. Ang General Shu na ito ay tumingin sa punong demonyo sa kanyang harapan ng nagniningning na mga mata. Sa Great Fungi Empire, ang emperor mushroom ang may pinakamataas na katayuan. Maaaring wala kahit isang emperor mushroom sa 100 General Shu. Panginoon ko, natatakot ako na hindi tayo ang katugma nito. Nahihiyang sabi ni Kapitan Shu. Si Captain Fungus ay isang tao sa unang antas ng Fulfillment Realm. 10 Captain Fungus na pinagsama-sama ay isang napakalakas na puwersa. Gayunpaman, wala silang tunay na enerhiya at maaari lamang makipaglaban gamit ang mga espesyal na sandata sa kanilang mga kamay. Ang punong demonyo ay may hindi mabilang na mga sanga, kaya sa parehong antas, ang punong demonyo ay mas malakas kaysa sa mga kabuti. Gayunpaman, ang punong demonyo ay mayroon ding nakamamatay na kapintasan, at iyon ay hindi ito makagalaw. Kapag ito ay nalantad, ito lamang ang magiging kapalaran ng napapaligiran. Mga sundalo ko kayo, paano kayo magiging duwag? Basta maging Emperor Mushroom ako, natural na babangon din kayo. Nalantad na ang punong demonyong ito, at maaaring nagsimula na itong iligtas tayo. Kung tayo ay mabagal, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon. Malungkot na sabi ni General Shu. Sa katunayan, hanggat maaari nilang itaas si Shu sa isang Emperor Mushroom, ang 10 Captain Shu na ito ay magiging napakalakas sa hinaharap. Saglit silang nag-isip at tuluyang tumanggo ng mariin. Sige, Panginoon, lalaban tayo. Very good, pagdating ng panahon, aatake tayo ayon sa training. Kailangan nating mabilis na putulin ang lahat ng mga sanga nito. Tumanggo si General Shu bilang kasiyahan. Saglit nilang inayos ang sarili bago sila mabilis na sumugod. Ang pangkat ng mga kabute na ito ay hindi naghiwalay at sumugod habang nakaharap sa mga pag-atake ng punong demonyo. Kabanata 1243. His. Ang kambal na talim sa mga kamay ni Jiang Shu ay napakatalas, at pinutol niya ang mga sanga ng puno na parang naghihiwa ng gulay. Sa isang kisap mata, nasaklo na niya ang kalahating distansya. Mga kasuklam-suklam na taong kabute, ipinagkanulo ninyo ang kalooban ng kalikasan. Mamatay. Ang punong demonyo ay nagsalita sa wika ng tao at nagsimulang gamitin ang lahat ng mga sanga nito upang umatake. Manahimik ka, tayo ang tunay na Panginoon ng kagubatan na ito. Galit na umungol si Jiang Shu.
Bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at iniluwa ang isang subo ng purple na lason sa punong demonyo. His. Ang subo na ito ng purple na lason ay damapo sa puno ng demonyo. Agad na natunaw ang balat ng puno, at lumitaw ang isang butas sa puno. Bukod dito, mabilis itong lumawak. Mga kasuklam-suklam na kabuti, gagawin kong pataba ang mga bangkay mo. Galit na galit ang punong demonyo. Sa totoo lang, ang subo ng purple na lason ay dugo ni Jiangsu. Gayunpaman, ang kanilang dugo ay lubhang nakakapinsala sa puno ng demonyo. Ang punong demonyong ito ay wala talaga sa ikatlong antas ng Fulfillment Realm, ngunit ito ay nasa tuktok ng ikalawang antas. Sa pagharap sa 11 taong kabute na ito mula sa dakilang imperyo ng kabute, ang demonyong puno ay handa na sa isang pagpatay. Sa kabutihang palad, ang bawat punong demonyo ay may ilang napakatigas na mga sanga na maaaring maayos ang kanilang mga sarili ng napakabilis. Kung hindi, malamang na nilapitan na ng 11 taong kabute ang punong demonyong ito. Sa oras na ito, ang hindi alam ng magkabilang panig ay may panibagong panganib sa kanilang paligid. Kung itatapon ko ang lahat ng 10 pinuno ng kabute, isang Jiangsu, at isang punong demonyo sa lugar ng pagtatanim, maaari nitong patabain ang lupa at mapataas ang produksyon ng mga likas na kayamanan na iyon. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang lugar ng pagtatanim ay ang kanyang likurang hardin. Nagtanim siya ng maraming likas na kayamanan dito. May mga likas na kayamanan na nahihinog sa lahat ng oras at pagkatapos ay nilalamon niya. Sa madaling salita, ang lugar ng pagtatanim ay isang lugar para sa kanya upang ihak. Maaari nitong patuloy na mapataas ang kanyang mga puntos sa karanasan. Bagaman ito ay mabagal, hanggat tumaas ang antas ng lugar ng pagtatanim, tataas din ang produksyon ng mga likas na kayamanan. Gustong-gusto ni Yezuan ang pakiramdam na ito ng masaganang ani. Hindi masamang ideya ang paghihintay na maglaban sila sa isa't isa, ngunit ngayong nakipag-isa na ako sa bloodline ng God of Slaughter, pumatay ng mga tao, pumatay ng mga halimaw, at kahit na lumalamon ng mga sandata ay maaaring tumaas ang layunin ko sa pagpatay. Nag-isip sandali si Yezuan, at sa wakas ay nagpas siyang lumabas. Sa isang iglap, nahati siya sa dalawa. Ang Twin Dragons of Ice and Fire Sword Formation ay nangangailangan ng malaking halaga ng True Chi para ma-activate, ngunit si Yezuan ay mayroong bloodline ng Divine Tree of Life sa kanyang katawan, kaya siya ay ganap na makarecover. Sa makatuwid, ang paglipat na ito ay naging isang karaniwang kasanayan para sa kanya. Pagsasama ng yelo at apoy. Twin Dragon Roar. Si Yezuan ay nasa malayo. Inutusan niya ang kanyang Ice Dragon at Flame Dragon na iluwa ang dalawang subo ng Dragon Breath. Ang dalawang Dragon Breaths ay nagsanib sa isa at sumabog patungo sa Commander Mushroom. Ang mga Three Demons ang talagang pinakamahirap pakitunguhan, ngunit hindi sila makagalaw, kaya nagpasya si Yezuan na iwanan sila ng huli. Hanggat ang Jiangsu na ito ay haharapin, ang iba ay magiging simple. Target lang ang Three Demon. Si Jiangsu, na umiiwas sa mga pag-atake ng sanga ng puno, ay biglang nakaramdam ng napakalakas na presyon. Nang ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan, ang kanyang mga mata ay halos lumuwa sa kanilang mga socket. Sneak attack. Boom! Hindi nakaiwas si Jiangsu sa oras at nataman siya. Gotcha! Buti na lang, nakasuot siya ng armor na espesyal na ginawa mula sa mga buto ng Heaven-Reaching Beast, kaya nakaligtas siya. Gayunpaman, sabog din siya hanggang sa puntong tumalsik siya ng ilang subo ng dugo. Sinota, ang iba pang mga pinuno ng pangkat ng Mushroom ay nagmamadaling lumingon upang tumingin nang makita nila ang kanilang pinuno na pinasabog. Sa sandaling ito, nagkataon lang na lumabas si Yezuan mula sa loob. Dual Dragon Roar of Ice and Fire. Boom! Mabilis na kumalat ang isang soundwave attack. Ang 10 pinuno ng koponan ng Mushroom ay direktang pinasabog, ang kanilang baluti ay nabasag. Habang lumilipad sila palabas, isang puting figure ang biglang lumabas sa gilid. Ang puting figure ay napakabilis. Sa tuwing dadaan ito sa isang pinuno ng Mushroom Team, maaari nitong putulin ang kanilang takip ng kabute. Sa isang kisap mata, pinatay ng maliksi na puting figurang ito ang lahat ng 10 pinuno ng Mushroom Team. At ang puting figurang ito ay si Luoluo, na gumamit ng Fox Flash. Young Master, tapos na. Nang mamatay ang ika-10 pinuno ng Mushroom Team,
direktang nagulat din si Luoluo, pagkatapos ay itinapon ang mga bagay kay Yezuan. Ang mga bag ng mga pinuno ng mushroom team na ito ay naglalaman ng mga wood spirit at ang universe ring ng mga taong pinatay nila. Gayunpaman, dahil wala silang true chi, hindi nila magagamit ang universe rings. Maaari lamang nilang ibalik ang mga ito at hayaan ang mga bihag na tao na tumulong sa pagbuhos ng mga bagay. Ngayon, lahat sila ay nakinabang kay Yezuan. Kinuha ni Yezuan ang mga bag na ito at ibinuhos lahat sa lugar na nilalamon o sa lugar ng pagtatanim. Ang kanyang cultivation base ay nag-improve pa ng kaunti. Jiang Zuan, ikaw na ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Siya ay naging dalawang makalangit na dragon at inatake ang lubhang na sugatan na si Jiang Zuan. Hindi maganda, tumakbo ka. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Jiang Zuan, at nagmamadali siyang tumalikod. Bagamat si Yezuan ay nasa ika-9 na antas lamang ng Nether Passage Realm, mas malakas siya kaysa sa demonyong punong ito. Laban kay Yezuan, walang pagdududa si Jiang Zuan. Gayunpaman, nang siya ay lumingon, isang gintong liwanag ang biglang lumitaw at bumangga sa tiyan ni Jiang Ji. Bang! Sa isang mahinang tunog, si Jiang Zuan ay sumabog. Purple dugo ang nag-spray kung saan-saan. Ano? Nagulat si Yezuan. Dali-dali niyang iniwasan ang makamandag na dugong kulay ube at tumingin sa harapan niya. Ang moldito na bagay na ito na lumitaw ng wala saan ay pumatay sa ikalawang antas ng Fulfillment Realm General Zuan sa isang hit. Ano ito? Agad niyang itinuon ang kanyang mga mata at nakita niyang isa pala itong tigre na may gintong balahibo. Ang mga gininto ang mata nito ang nagpatayo sa balahibo ni Yezuan. Isang ikatlong antas ng Fulfillment Realm Heaven-reaching beast, ang Golden-Eyed Tiger King. Agad namang nag-react si Yezuan. Isang third-level Fulfillment Realm beast lang ang maaaring pumatay sa pangalawang level Fulfillment Realm General Zuan. Umuungol. Ang Golden-Eyed Tiger King na ito ay huminto din matapos ang insta-killing kay Zhu Ji. Ang katalinuhan ng Heaven-reaching beasts ay hindi mas mababa kaysa sa katalinuhan ng mga tao. Ang Golden-Eyed Tiger King na ito ay hindi umatake dahil sinusukat nito si Yezuan. Sa gilid ng puno ng demonyo, mayroon ding Heaven-reaching beast at kakaibang hayop bukod sa 3 demons. Nasa iisang tabi sila, kaya hindi natuloy ang pag-atake ng mga punong demonyo. Patay ka, tao, medyo schadenfreude ang sabi nitong punong demonyo. Tumahimik ka, ikaw na lumang piraso ng kahoy. Isang mahinang sigaw ang pinakawala ni Yezuan. Isang halaman lamang ang nang-ahas na kutsain siya. Hindi talaga nito alam kung ano ang mabuti para dito. Kung makatagpo siya ng ikatlong antas ng Fulfillment Realm Elder ng Green Sun Sword Sect ngayon, maaaring mag-ingat si Yezuan, ngunit itong Golden-Eyed Tiger King ay nasa ikatlong antas lamang ng Fulfillment Realm. Hindi siya natatakot sa Heaven-reaching beasts. Umuungol. Sa oras na ito, ang Golden-Eyed Tiger King ay nagpakawala ng isa pang dagandong. Young Master, nagtatanong ito tungkol sa iyong pinanggalingan. Biglang sabi ni Luoluo. Ano? Ang pangungusap na ito ay nabigla kay Yezuan. Ang Golden-Eyed Tiger King na ito ay nagtatanong tungkol sa kanyang pinagmulan. Hindi ba dapat magsimula ng away? Kabanata 1244, Malaking Tigre, ano ang gusto mo? Hindi naiwasang magtanong ni Yezuan. Umuungol. Ang Golden-Eyed Tiger King ay umungal muli. Sinasabi nito na gusto nitong makipagtulungan sa mga tao. Hindi makapaniwalang sabi ni Luoluo. Pagtutulungan. Labis na nagulat si Yezuan. Anong klaseng cooperation? Bakit ako? Kasi member ako ng Fox Clan. At saka, dahil napakalakas mo, Young Master. Dapat super genius ka ng isang human sect. May karapatan kang magsalita. Nagpatuloy si Luoluo sa pagsasalin. Isang sobrang henyo ng Fox Clan. Kumunat ang noo ni Yezuan. Nakita siya ng Golden-Eyed Tiger King kasama si Luoluo. Si Luoluo ay kabilang sa Beast Clan, na nasa pagitan ng isang tao at isang hayop. Sa makatuwid, kumpara sa isang tao, mas magtitiwala ang Skyrich Beast kay Luoluo. Gayunpaman, hindi sinabi ng Golden-Eyed Tiger King kung ano ang nais nitong makipagtulungan. Nang magtatanong pa sana si Yezuan, isang figure ang biglang bumaba mula sa langit. Ito ay isang malaking ibon na may mga balahibo na puti ng nyebe. Sa ulo nito ay isang mini green figure.
Itinuon ni Yesuan ang kanyang mga mata at nalaman na ang berdeng figure ay kasing laki lamang ng isang kamao. Bukod sa maliliit na pakpak sa likod nito, ito ay ganap na isang miniature na tao. Ang maliit na taong ito ay mukhang isang batang babae. Mukha siyang masunurin at cute. Ano yun? Walang reaksyon ang utak ni Yesuan. Hello, tao. Isang mahinang boses ang bumagsak sa tainga ni Yesuan. Ikaw ba ang kausap? Tiningnan ni Yesuan ang maliit na bagay at gulat na sinabi. Oo, ako ito. Magpapakilala ako. Ako si Hualian, ang pinuno ng Three Demon Alliance sa Wood Spirit Primitive World. Sagot ng batang babae. Hindi nag-react si Yesuan hanggang ngayon. Ang pinuno ng Three Demon Alliance ay isang diwata, na siyang maliit na bagay na tinatawag na Hualian sa harap niya. Ang ikinagulat ni Yesuan ay kung bakit nandito ang pinuno ng Three Demon Alliance. Ang pangalan ko ay Yesuan. Dahil nagpakilala na ang kabilang partido, gusto ding malaman ni Yesuan. Human, nandito ako sa pagkakataong ito dahil gusto kong makipagtulungan sa iyo. Si Hualian ay dumiretso sa punto. Just say it. Anong klaseng cooperation? Direktang tanong ni Yesuan. Hindi ko alam kung alam mo, ngunit sa primitive world of the Wood Spirit, mayroong Great Fungus Empire at Three Demon Alliance. Daan-daang taon na tayong magkaaway. Nagsimula si Hualian, gayunpaman, nitong mga nakaraang taon, ang Great Fungi Empire ay mabilis na umuunlad. Medyo kulang ang ating Three Demon Alliance. Sa loob ng ilang dekada, malamang na mapuksa tayo ng Great Fungi Empire. Sa makatuwid, nais kong hilingin ang iyong kooperasyon at sirain ang mahusay na imperyo ng bakterya. Panipi, matapos marinig ito, tumaas ang isang kilay ni Yesuan at sinabing, sirain ang Great Bacterial Empire. Ding! Nag-trigger ang host ng isang random na misyon, puksain ang Great Bacteria Empire. Reward, unlock ang Godslayer Bloodline Dark Knight Canopy na kasanayan. Biglang tumunog ang notification sound na ito. Ang tagal ng misyon ay 7 araw. Walang parusa para sa misyon, kaya tinanggap ito ni Yesuan ng walang pag-aalinlangan. Ang kasanayan sa Dark Knight Canopy ng Murderous God Bloodline ay nangangailangan ng isang DevR point para ma-activate. Pagkatapos gamitin ang Dark Knight Canopy, ang paligid ay malalagay sa kadiliman. Ang kasanayang ito ay lubhang kapaki-pakinabang kapag ipinaray sa mode ng pagpatay at sa Eye of Revelation. Nasa labas ang kalaban habang nasa dilim si Yesuan. Ito ay lubos na magtataas sa antas ng tagumpay ng pagpaslang kay Yesuan. Tama na yan. Tumango si Hualian at sinabing, ngayon lang, noong nagroronda ako sa teritoryo, nakita kong pinapatay mo si Kapitan Shu at Jiang Shu. Naaalala ko na may kasabihan ng mga tao na ang kaaway ng aking kaaway ay kaibigan ko. Sa makatuwid, nais kong makipag-chat sa mga nakatataas na antas ng iyong lahi ng tao. Panipi, sa tingin mo hindi masama ang aking kakayahan at galing ako sa isang malaking sekta. Agad na naintindihan ni Yesuan at nagtanong muli. Tama na yan. Tumugon si Hualian, hanggat nagtutulungan tayong wasakin ang dakilang Bacterial Empire, maaari akong kumuha ng malaking halaga ng wood essence bilang gantimpala, at maging ang lahat ng mga bangkay. Napakahalaga ng wood essence, at gayon din ang mga bangkay ng mga taong kabute. Sa normal na kalagayan, walang tatanggi. Kahit na ang Green Sun Sword Sect at ang Flying Scorpion Stronghold ay malamang na walang lakas ng loob na tumanggi, dahil ang dakilang Bacterial Empire ay isang malaking kapalaran. Pero pagpasok naming mga tao, marami rin kaming napatay na 3 demons. Itinuring din kaming mga kaaway mo. Tanong muli ni Yesuan. Hindi dapat. Umiling si Hualian at maingat na pinalaki si Yesuan, sinabing, ang iyong katawan ay nagpapakita ng pagkakaugnay. Iba ka sa ibang tao. Affinity. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Yesuan na matigilan sandali. Naalala niya tuloy na nasa katawan niya ang bloodline ng Divine Tree of Life. Tila lumitaw si Hualian dahil sa bloodline na ito. I see, naiintindihan ko. Bahagyang tumango si Yesuan. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpasya siyang sabihin ang totoo. Paumanhin, hindi ako kabilang sa anumang sekta. Natatakot akong hindi kita matulungan. Wala ka bang sekta? Sa pagkakataong ito, si Hualian naman ang mabigla. Hindi ka bilang sa anumang sekta. Imposible iyon.
Naramdaman ni Hualian na hindi pa masyadong matanda si Yezuan, at may kakayahan pa siyang hamunin ang mga tao sa 2 antas sa itaas niya. Maaaring ang lakas na ito ay nilinang ng kanyang sarili. Habang ang isa ay nagulat, biglang sinabi ni Yezuan, "Gayunpaman, mayroon akong kakayahan na hamunin ang mga tao na higit sa aking antas. Maaari mong sabihin sa akin ang tungkol sa lakas ng dakilang Fungus Empire." Sa dakilang imperyo ng Fungus, ang mga sundalo ng Fungus ay maihahambing sa mga tao sa ika-9 na antas ng Nether Passage Realm. Ang kapitan ng Fungus ay nasa unang antas ng Fulfillment Realm, at ang pangkalahatang Fungus ay nasa ika-2 antas ng Fulfillment Realm. Gayun din, nariyan ang ika-3 antas ng Fulfillment Realm Emperor Fungus, at ang ika-4 na antas ng Fulfillment Realm Emperor Fungus. Casual na sagot ni Hualian. May tinatawag bang Emperor Fungus sa itaas ng Emperor Fungus? Medyo nabigla si Yezuan. Iyon ay isang kaaway sa ika-4 na antas ng Fulfillment Realm. Ang mga Mushroom Men ay mas malakas kaysa sa Heaven-reaching Beast sa parehong antas. Medyo mahirap para kay Yezuan na harapin ang ika-4 na antas ng Fulfillment Realm Emperor Fungus. Gayunpaman, kung nakapasok siya sa Fulfillment Realm, binuksan ang kanyang mga natal palaces, at ay condensed ang kanyang natal true energy. Ano ang dakilang Fungus Empire? Hindi mo pa nararating ang Fulfillment Realm. Kahit na kaya mong hamunin ng mga taong mas mataas sa iyong level, wala itong silbi. Umalis ka, at huwag kang humakbang sa teritoryo ng Three Demon Alliance. Medyo dismayadong sabi ni Hualian. Maghintay. Nang makitang aalis na si Hualian, nagmamadaling sumigaw si Yezuan, "Hindi naman totoo yan. Hanggat bibigyan ako ng sapat na cultivation resources, makakalusot ako sa Fulfillment Realm sa maikling panahon. Walang maraming bagay sa teritoryo ng Three Demon Alliance. Gayun din, ang pasukan ng lihim na kaharian ay tatagal lamang ng 10 araw." Sabi ni Hualian. Bagamat hindi niya ito tahasang sinabi, alam ni Yezuan na naisip ni Hualian na hindi siya makakalusot at tulungan siyang sirain ang dakilang imperyo ng Fungus. Maghintay. Biglang tinawag ni Yezuan si Hualian at sinabing, "Hindi ka ba naniniwala sa aking lakas? Kahit na maaari mong hamunin ang mga tao ng 2 antas sa itaas mo, maaari mo lamang patayin ang pangkalahatang halamang singaw sa pinakamaraming. Sa itaas ng pangkalahatang halamang singaw ay ang Emperor Fungus at ang Emperor Fungus na may titulong hari. Madali ka nilang mapapatay." Napabuntong hininga si Hualian at sinabing, "Dapat kang umalis." Kabanata 1245. Sigurado ka, ang Little Gold ay isang 3rd level Fulfillment Realm Heaven-reaching Beast. Malamang na madudurog ka nito sa isang hit lang, gulat na sabi ni Hualian. "Haha, tingnan natin kung madudurog ako nito, o kaya kung balatan at gawan ng damit." Biglang nagpakita si Yezuan ng kumpiyansa na hindi pa niya ipinakita noon. Paano kung ito ay isang 3rd level Fulfillment Realm Heaven-reaching Beast? Umuungol. Ang Golden-Eyed Tiger King ay umungal sa kawalan ng kasiyahan nang marinig ang mga salita ni Yezuan. Isa itong may kakayahang miyembro ng Three Demon Alliance, at ngayon ay minamaliit ito ng isang brat na hindi pa nakakarating sa Fulfillment Realm. Hindi ito nakatiis. "Sige, dahil hiningi mo ito, halika na." Tinanggaw ni Hualian ang kanyang maliit na ulo at tumayo sa puting nyebeng ibon upang panoorin. Ang isa ay isang 9th level Nether Passage Realm na tao, at ang isa ay isang 3rd level Fulfillment Realm Heaven-reaching Beast. Nagkaroon ng pagkakaiba sa 3 kaharian. Bagamat umaasa ang Heaven-reaching Beast sa kanilang pangangatawan upang lumaban at mas mahina kaysa sa mga taong may parehong antas na maaaring gumamit ng Divine Arts, malamang na matatalo ng Golden-Eyed Tiger King ang isang tao na 3 kaharian na mas mababa dito sa isang paghampas ng paa nito. Malaking gintong bug, gawin mo. Hawak ng tunay na katawan at avatar ni Yezuan ang Scarlet Flame Sword at ang Blue Eye Sword, ayon sa pagkakasunod, habang nakatitig sila sa Golden-Eyed Tiger King. Malaking bug, galit na galit ang Golden-Eyed Tiger King nang marinig ito. Ang dakilang Golden-Eyed Tiger King ay minamaliit ng isang tao. Hindi nito kayang tiisin ito, tiyak na hindi nito kaya. Umuungol. Ang Golden-Eyed Tiger King ay umungal ng malakas habang ang 2 makapangyarihang hulihan nitong mga binti ay sumipa sa lupa. Ang malaking katawan nito ay naging isang sinag ng liwanag at sumugod patungo kay Yezuan. "Big Tigre,
Umaasa ka sa bilis mo para mabuhay. Since that's the case, then let's try this move. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap habang siya ay nag-transform sa dalawang golden armored war god. Fusion of Ice and Fire. Dual Dragon Roar of Ice and Fire. Boom! Isang napakalakas na shockwave ang lumabas. Ang Golden-Eyed Tiger King na malapit ng bagsakin si Yezuan hanggang sa mamatay ay nagulat at hindi napigilan sa oras. Pinalipad ito ng shockwave. Makapangyarihan ng mga tao dahil nagagamit nila ang mga sandata, tunay na enerhiya, at mga kakayahan ng Diyos. Ang Ice and Fire Twin Dragon Sword Formation ay natutunan mula sa reincarnators na sina Nolenbing at Nolengia. Ang paggamit nito upang makitungo sa isang heaven-reaching beast ay labis-labis na. Nang makitang natalo ang Golden-Eyed Tiger King, medyo nagulat din ang pinuno ng Three Demon Alliance na si Hualian. Direkta niyang inihiga ang ulo ng ibon na puti ng nyebe, gamit ang dalawang payat na kamay upang suportahan ang kanyang baba, at nagmasid ng may interes. Big Tiger, subukan mo ulit ito. Sinamantala ang Golden-Eyed Tiger King na pinalipad, sinigawan ni Yezuan si Yiheng. Twin Dragon Roar, hu hu hu, bumuga ang hininga ng kambal na dragon. Kung ito ay totoong labanan, ginamit ni Yezuan ang Killing Intent Explosion. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya talaga gustong patayin ang Golden-Eyed Tiger King. Si Hualian ay nag-evolve mula sa isang wood spirit at wala siyang lakas sa pakikipaglaban. Gayunpaman, tinansya ni Yezuan na ang Snow White Bird sa ilalim niya ay nasa parehong antas ng King Shroom. Sa madaling salita, ito ay nasa ika-4 na antas ng Fulfillment Realm. Bukod dito, maaaring may iba pang pang-4 na antas ng Fulfillment Realm Cultivator sa malapit. Sa makatuwid, kung hindi sinasadyang napatay ni Yezuan ang Golden-Eyed Tiger King, siya ay nasa malubhang problema. Sa kabutihang palad, ang Golden-Eyed Tiger King ay hindi masyadong mahina. Nang tatamaan na sana ng Twin Dragon Roar ang katawan nito, bigla itong tumubo ng isang pares ng gininto ang pakpak at mabilis na nakaiwas sa pag-atake. Holy shit, ito ay may isang pares ng mga pakpak. Nagulat si Yezuan. Ang Golden-Eyed Tiger King na ito ay malamang na nag-mutate dati. Kung hindi, bakit ito magiging isang may pakpak na tigre? Gayunpaman, ang Golden-Eyed Tiger King na may gintong pakpak ay mas mabilis pa. Ito ay medyo nakakalito, ngunit hindi ako naniniwala na hindi kita mapapagod. Wala pa rin sa chart ang tiwala ni Yezuan. Ang isang third-level Fulfillment Realm human expert ay hindi makakagawa ng anuman sa Golden-Eyed Tiger King sa maikling panahon. Baka mapatay pa sila ng Golden-Eyed Tiger King. Ngunit sino si Yezuan? Fusion of Ice and Fire. Twin Dragon Roar of Ice and Fire. Tumingin si Yezuan sa Golden-Eyed Tiger King na umaakay sa kanya at ginamit muli ang kanyang ultimate move. Boom! Ang isa pang sound wave attack ay kumalat at pinalipad muli ang Golden-Eyed Tiger King. Sa kabutihang palad, ang Golden-Eyed Tiger King ay isang heaven-reaching beast at umasa sa pangangatawan nito para mabuhay. Iyon ang dahilan kung bakit nagawa nitong makaligtas sa dalawang Twin Dragon Roars of Ice and Fire nang walang anumang pinsala. Siyempre, ito ay dahil din sa hindi ginamit ni Yezuan ang kanyang layunin sa pagpatay. Halika, malaking tigre. Ang dalawang Yezuan ay biglang ngumiti ng mapanukso sa Golden-Eyed Tiger King. Hindi niya naabutan ang Golden-Eyed Tiger King sa kanyang bilis, ngunit ang Golden-Eyed Tiger King ay hindi rin makalapit sa kanya. Si Yezuan ay may bloodline ng Divine Tree of Life para makarecover siya. Kailangan lang niyang gawin ito ng ilang beses. Kahit na ang Golden-Eyed Tiger King ay ikatlong antas ng Fulfillment Realm Heaven-Reaching Beast, hindi siya naniniwala na hindi ito magkakaroon ng concussion. Umuungol, hindi umatras ang Golden-Eyed Tiger King. Siya ay naging isang kidlat at muling bumaril kay Yezuan. Sa pagkakataong ito, dudurugin niya si Yezuan. Gayunpaman, ayaw nang maglaro ni Yezuan. Napakahalaga ng kanyang oras. Pagsamahin, nang sumugod ang Golden-Eyed Tiger King sa kanya, ang tunay na katawan at avatar ni Yezuan ay biglang nagsanib sa isa. Agad na tumaas ng 50% ang kanyang aura. Halika, malaking tigre. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. Tumingin si Yezuan sa Golden-Eyed Tiger King na may madilim na ekspresyon. Laking gulat ni Hualian nang makitang walang intensyon si Yezuan na umiwas.
Kailangang malaman ng isa na ang Golden-Eyed Tiger King ay may libangan na makabangga ng mga tao. Si Yezuan ay nasa ika-9 na antas lamang ng Nether Passage Realm. Kung tamaan siya ng Golden-Eyed Tiger King kahit isang beses, malamang sisabog na ang katawan niya. Gayunpaman, walang sinabi si Hualian nang makita niya ang tiwala na ekspresyon ni Yezuan. Umuungol. Ang Golden-Eyed Tiger King ay umungal at tumakbo ng papalapit sa mga bisig ni Yezuan. Bitik. Umalangaw-ngaw ang malulutong na tunog. Agad na nagkawatak-watek ang mga buto at laman loob ni Yezuan. Hindi lang iyon, pati likod niya ay naputol. Dugo at laman ang lumipad kung saan-saan. Malamang natitigil ang puso ng isang normal na tao pagkatapos makatanggap ng ganoong kabigat na suntok. Gayunpaman, kahit na durog ang puso ni Yezuan, hindi siya mamamatay. Malaking tigre, nanalo ako sa laban na ito. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap sa sandaling pinalipad siya. Ang mata ng Nirvana, whoosh! Isang malamig na liwanag ang kumislap. Pinalipad din ng Golden-Eyed Tiger King. Ang Eye of Nirvana ay isa sa mga kilos ng pagpatay ni Yezuan. Napakasama nito. Naramdaman ni Yezuan na matagal na niyang hindi ito ginagamit, kaya sinubukan niya ito. Kung titingnan, ang epekto, ito ay medyo maganda. Si Hualian, na nasa likod ng Snow White Bird, ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Patay na siya. Ang pag-atake ng Golden-Eyed Tiger King ay hindi maliit na bagay. Maging ang punong demonyo sa likod nito ay malamang na magkaroon ng malaking butas. Si Yezuan ay may katawan ng isang tao lamang. Kung hindi siya namatay, kung gayon ito ay masyadong mapangahas. Gayunpaman, hindi namatay si Yezuan. Tap-tap, si Yezuan, na pinalipad, ay mabilis na ginamit ang kanyang True Chi at 10,000 Mammoth Strength para patatagin ang kanyang sarili. Kabanata 1246. Sa isang kisap mata, ang likod ni Yezuan ay ganap na gumaling. Kung hindi dahil sa punit-punit niyang damit at dugo ay parang hindi siya nasugatan. Napakatigas din ng balahibo ng Golden-Eyed Tiger King. Hindi ito nasira ng Eye of Nirvana. Siyempre, kung ang layunin ng pagpatay ni Yezuan ay sumabog ngayon, ang Golden-Eyed Tiger King ay nawalan man lang ng malaking bahagi ng laman nito. Umuungol. Ang Golden-Eyed Tiger King ay nagpakatatag at umungal sa hindi makapaniwala nang makitang maayos si Yezuan. Sok, hindi mo ako mapapatay. Bahagyang kumulo ang mga labi ni Yezuan. Ang mata ng kawalang hanggan ay palaging kanyang sekreto. Paano nalaman ng Golden-Eyed Tiger King na ito na ang kanyang mahina ay ang kanyang mga mata? Umuungol. Hindi naniwala ang Golden-Eyed Tiger King. Inipon nito ang lakas ng loob at naghanda muli sa pag-atake. Ngunit sa oras na ito, biglang sinabi ni Hualian, "Munting ginto, tumigil ka." Huminto ang Golden-Eyed Tiger King. Bagamat si Hualian ay isang diwata lamang at walang anumang lakas sa pakikipaglaban, ang hari ng Golden-Eyed Tiger ay hindi nang ahas na suwayin siya. Yezuan, napakalakas mo. Kahit ang Little Gold ay walang magagawa sa iyo. Sa tansya ko, ikaw ay sapat na malakas upang labanan ang mga fungi ng Monarch. Panipi, puri ni Hualian. Ngayon naniniwala ka ba na kung makapasok ako sa Fulfillment Realm, buksan ang aking mga natal palaces, at i-condense ang aking lifeblood through energy, magkakaroon ako ng lakas upang sirain ang dakilang Fungi Empire? Tanong ni Yezuan. Huminto si Hualian at nagsabi, kung makalusot ka, mayroon kang lakas na gawin iyon. Gayunpaman, ang dakilang Fungi Empire ay may higit sa isang Monarch Fungi. Gayun din, ayon sa alamat, mayroon silang isang Monarch Fungi. Panipi, Monarch Fungi. Napataas ang isang kilay ni Yezuan nang marinig ang pangalang ito. Kinuwente niya sa isip niya. Ang sundalong fungi, Captain Fungi, General Fungi, Monarch Fungi, Monarch Fungi, Monarch Fungi, Monarch Fungi ay katumbas ng ika-9 na antas ng Nether Passage Realm, at ang una hanggang ika-4 na antas ng Fulfillment Realm. Kung gayon, hindi ba ang Monarch Fungi, na isang antas na mas mataas kaysa sa Monarch Fungi, ay nasa ika-5 antas ng Fulfillment Realm? Kung gayon, wala bang sinuman sa kaharian na ito ang iyong Three Demon Alliance? Tanong muli ni Yezuan. Hindi. Umiling si Hualian at sinabing, sa ating Three Demon Alliance, tanging si Little White at ilan pa ang nasa ika-4 na antas ng Fulfillment Realm.
Sa katunayan, sa mga tuntunin ng lakas, ang aming Three Demon Alliance ay bahagyang nakahihigit, ngunit mayroon kaming isang nakamamatay na kapintasan. Panipi, agad na nag-react si Yezuan at sinabing, fatal damage. Ang tinutukoy mo ba ay ang hindi kumikibo na train? Tama, hindi sila makagalaw, ngunit kaya ng mga mandirigman ng Great Mushroom Empire. Kaya naman marami tayong lumilipad na hayop na nagpapatrolya sa lugar araw-araw at gabi. Dahil masyadong mahaba ang growth cycle ng Trints, tuwing may namamatay, mas mabilis na masisira ang Trint Alliance natin. Tumango si Hualian at sinabing, tinatansya ko na kung magpapatuloy ito. Lilipulin tayo ng mahusay na imperyo ng bakterya sa loob ng 1 buwan. Ngayong lumabas na ang pasukan sa secret territory, bakit hindi ka umalis? Tanong ni Yezuan, we've lived here for hundreds of years. Natural, ayaw naming umalis. Higit sa lahat, hindi namin mailabas ang galit namin. Kung ang Great Bacterial Empire ay hindi nawasak, kahit na ang gubat na ito ay matuyo, hindi tayo aalis. Biglang nagpahayag ng galit si Hualian. Mayroon akong magandang ideya, sabi ni Yezuan. Ano? Hindi malay na tanong ni Hualian. Forget it, let's not talk about this for now. Kung hindi masisira ang Great Bacterial Empire, hindi ka rin aalis. Umiling si Yezuan at naramdaman na mas mabuting kalimutan muna ito sa ngayon. Noong una ay gusto niyang imbitahan si Hualian sa planting space. Sa ganitong paraan, ang produksyon ng mga likas na kayamanan ay tataas ng marami. Pagkatapos ng lahat, ang flower spirits ay nag-evolve mula sa wood spirits. Mas malakas sila kaysa wood spirit kings. Ang iyong lakas ay kinikilala namin, ngunit ikaw ay nasa 9 na antas ng Nether Passage Realm ngayon. Walang maraming bagay sa Trint Alliance na magagamit ninyong mga tao. Paalala muli ni Hualian sa kanya. Imposible iyon. Napakalaking kagubatan ito, at napakaraming likas na enerhiya. Paanong wala? Nahirapang paniwalaan si Yezuan. Napakasimple ng kanyang kahilingan. Gusto niyang makapasok si Hualian sa Fulfillment Realm. Pagkatapos ay matutulungan niya ang Trint Alliance na sirain ang mahusay na imperyo ng bakterya. Gayunpaman, kung hindi siya makakapasok sa Fulfillment Realm, siya mismo ang gagawa nito. Meron, pero ginamit ko ito para pangalagaan ang Little White, Little Gold, at ang iba pa. Ang pinaka-meron ako ay Wood Spirits, at inagaw ko sila sa mga Mushroom People ng Great Bacteria Empire, sagot ni Hualian. Nakikita ko. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, kung ganoon nga, gusto ko ang mga wood spirit na iyon. Gayunpaman, gusto ko ng marami sa kanila. Walang problema. Matapos lumipad ng bilog sa ere si Hualian, agad siyang pumayag. Ang primitive world of wood spirits ay nabuo sa daan-daang taon. Hindi mabilang na mga espiritu ng puno ang namatay sa kamay ng mga taong kabute ng mahusay na imperyo ng bakterya. Kasabay nito, maraming mga taong kabute ang napatay ng mga Skyreach Beast at mga espiritu ng puno. Sa ganitong paraan, bumalik ang mga Wood Spirit sa kamay ng Trint Alliance. Ang mga Wood Spirit na ito ay walang gaanong pakinabang sa Skyreach Beasts at maging sa Tree Spirits, kaya maaari silang magkaroon ng kahit gaano karami sa gusto nila. Fair na, sabi ni Hualian, saka tumalikod at umalis sakay ng kanyang Snow White Bird. Agad namang sumunod ang Golden-Eyed Tiger King na Little Gold. Luo-luo, sundan natin. Mahigpit na sumunod si Yezuan sa likuran. Sa pagkakataong ito, maaari niyang direktang i-upgrade ang planting space sa 3 antas. Sa ganitong paraan, maaaring makalusot muna si Luo-luo sa 9 na antas ng Nether Passage Realm, o maging ang Fulfillment Realm. Sa oras na iyon, ang rate ng tagumpay ng pagsira sa mahusay na imperyo ng bakterya ay tataas ng husto. Sa pangunguna ni Hualian at ng iba pa, naging maayos ang sumunod na paglalakbay ni Yezuan. Makalipas ang kalahating araw, pumasok sila sa kailaliman ng Trint Alliance at dumating sa kanilang punong tanggapan. Sa oras na ito, mayroong isang malaking Skyreach Treasure Tree sa harap ni Yezuan. Ito ay 2 beses na mas malaki kaysa sa isa sa lugar ng pagtatanim. Sa ilalim ng Skyreach Treasure Tree na ito, maraming Skyreach Beast at kakaibang hayop. Napakalakas ng aura nila, 12 ng mga 3rd level Fulfillment Realm Beast, at ilang 4th level Nether Passage Realm.
Beast. Magaspang na kalkulasyon ang ginawa ni Yezuan. Bukod sa Snow White Bird sa ilalim ng Hualian, mayroong ilang pang-apat na antas na mga hayop sa Nether Passage Realm. Sa madaling salita, sila ay nasa parehong antas ng hari ng mahusay na imperyo ng bakterya, ang Monarch Mushroom. Umuungol. Ao! Ang grupo ng Skyrich Beasts ay hindi napigil ang umungal nang makita nilang bumalik si Hualian. Gamit si Luoluo bilang interpreter, naunawaan ni Yezuan ang kanilang mga salita. Nagtatanong sila kung bakit sila nagbalik ng tao. Mula ngayon, ang taong ito ay kakampi natin. Direktang lumipad si Hualian sa gitna ng grupo ng Skyrich Beasts at sinabi sa mahinang boses, bagaman hindi mataas ang kanyang kaharian, nagawa niyang labanan ang Little Gold sa isang draw. Kung makakalusot siya muli, magiging malaking tulong siya. Nang marinig ito, ang nakapalibot na Skyrich Beasts ay labis na nabigla. Ang isang ikasyam na antas na Nether Passage Realm Beast ay maaaring labanan ng ikatlong antas ng Fulfillment Realm Golden-Eyed Tiger King sa isang draw. Anong klaseng biro ng lahi ito? Kabanata 1247. Maaari ring magpatuto si Little White. Upang kumbansihin ang natitirang heaven-reaching beasts, pinaalalahanan sila ni Hualian. Ang Little White ay ang snowy white na ibon sa ilalim ng Hualian. Isa itong Snow Wind Demon Spirit Condor. Bagamat ito ay nasa simula pa lamang, isa ito sa iilang ikaapat na yugto ng Fulfillment Golden Realm Cultivator sa Three Demon Alliance. B. Napahiyaw ang Snowy White Bird habang personal itong Tombstigo. Ngayon, lahat ng heaven-reaching beasts ay kumbinsido. Ang taong ito ay walang hangganang potensyal, ngunit ang ating Three Demon Alliance ay walang maraming bagay na magagamit natin. Kaya naman tayo ay magbabayad lamang gamit ang essence ng kahoy. Habang nagsasalita si Hualian, bigla siyang lumingon sa isang bundok sa di kalayuan at sinabing, munting bundok, kunin mo ang ikalimang bahagi ng iyong wood essence. Dagandong, nang marinig ito, biglang yumanig ng malakas ang bundok. Pagkatapos, ang maliit na bundok ay nagbagong anyo sa isang higanti. Ito ay isang mountain giant, isang ikaapat na yugto ng Fulfillment Realm Cultivator sa Three Demon Alliance. Kasabay nito, ito rin ang kayamanan ng Three Demon Alliance. Hindi nagtagal, ang Mountain Giant ay naglabas ng malaking halaga ng essence ng kahoy mula sa tiyan nito, na nakatambak sa isang bundok. Sa simula pa lang, alam na ni Yezuan na ang bundok sa kanyang harapan ay hindi ordinaryong bundok, kundi isang hayop na umaabot sa langit. Ito ay dahil ang kanyang Eye of Revelation ay hindi nakakakita sa bundok na ito. Hindi niya inaasahan na ang tiyan ng Mountain Giant ay maglalaman ng ganoong kalaking halaga ng wood essence. Isang ikalimang bahagi ng wood essence. Magkano iyon? Matapos idere ng Mountain Giant ang wood essence, ang Adam's Apple ni Yezuan ay umulos pataas at pababa. Mayroong hindi bababa sa 10,000 piraso ng wood essence na nakatambak. Nangangahulugan ito na mayroong 30 hanggang 40,000 piraso ng wood essence sa katawan ng Mountain Giant. Yezuan, ito ang iyong paunang bayad. Kung maaari mong sirain ang dakilang bacterial empire, ibibigay ko sa iyo ang natitira. Lumipad si Hualian sa balikat ni Yezuan at sinabi, "Deal." Agad namang sumang-ayon si Yezuan. Ang mga wood essences na ito ay sapat na upang i-upgrade ang planting space sa ikatlong antas. Agad siyang lumapit at kinuha ang lahat ng kahoy na essences. Pagkatapos, itinapon niya silang lahat sa lugar ng pagtatanim at inilagay sila sa punong tanggapan ng Three Demon Alliance. Hanggat na-absorb ng heaven-reaching treasure tree ang lahat ng wood essences at inilabas ang yuan chi ng heaven and earth, malamang na. I-upgrade nito ang planting space sa ikatlong antas. Nasa ikasyam na baitang ka pa ng Nether Passage Realm. Maaari ka bang makapasok sa Fulfillment Realm sa kalahating buwan? Tanong ni Hualian. Sa pagkakaalam ko, may dalawang puwersa na nakapasok sa primitive world of the wood spirit. Ang isa ay tinatawag na Flying Scorpion Stockade, at ang isa naman ay tinatawag na Qingyang Sword Sect. Kung haharapin ko sila, sapat na. Matapat na sagot ni Yezuan. Nakipag-ugnayan din ako sa dalawang puwersang ito, ngunit tumanggi silang makipagtulungan, kaya pinatay ko silang lahat. Bilang karagdagan, inutusan ko ang mga Trint na mag-set up ng Mystifying Mirage Formation para gabayan ang mga taong ito patungo sa Great Fungi Empire. Kung gusto mong mahanap ang mga ito,
malamang na kailangan mong pumunta sa Great Fungi Empire. Panipi, habang nagsasalita si Hualian, nakakita rin siya ng ilang interspatial ring sa Snow White Bird at itinapon ito kay Yezuan. Gumagamit ng maze formation para gabayan sila sa Great Bacterial Empire. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at kinuha ang interspatial ring. Sa kasamaang palad, kakaunti ang mga bagay sa interspatial rings na ito. Para silang isang patak sa balde. Gayunpaman, kung ninakawan niya ang lahat ng tao mula sa Flying Scorpion Stronghold at sa Crimson Sword Sect, malamang na sapat na ito. Bukod dito, tila ang Qinyang Sword Sect ay magpapadala ng follow-up team sa Primitive World of the Wood Spirit. Kung ganoon nga, bigyan mo ako ng mapa. Sabi ni Yezuan, wala akong mapa, let Little Gold send you there. Umiling si Hualian, gumagana rin yan. Hindi tumanggi si Yezuan. Bagamat ayaw na ayaw, hindi sinuway ng Golden-Eyed Tiger King ang utos at nanguna sa kagubatan. Mahigpit na sumunod si Yezuan at umalis. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Hualian habang pinagmamasdan ang likod nito. Big, ang Snow Wind Demon Spirit Condor ay biglang humiyaw ng mahina. Tinatanong mo kung bakit ako nagtitiwala sa taong ito. Huminto si Hualian at sumagot. Ang una at ikalawang linya ng depensa natin ay natalo ng Great Fungi Empire pagkatapos ng mga taon ng pagkasira. Ang ikatlong linya ng depensa ay malapit na ring bumagsak. Kung walang tutulong, tansya ko na malilipol kami sa ibang buwan. Higit sa lahat, nararamdaman ko na ang taong ito ay napakakaiba. Panipi, sa madaling salita, pinili ni Hualian na magtiwala kay Yezuan batay sa kanyang intuition. Sa oras na ito, sinusundan na ni Yezuan ang Golden-Eyed Tiger King patungo sa maze formation. Sa paglalakbay, nakita din ni Yezuan ang ilang mga sundalo mula sa Great Fungi Empire. Siyempre, lahat ng mga kabute na ito ay kanyang hinarap at ang kanilang mga bangkay ay itinapon lahat sa lugar ng pagtatanim. Pagkaraan ng halos 2 segundo, sa wakas ay dumating si Yezuan sa harap ng maze formation. Umuungol. Ang Golden-Eyed Tiger King ay umungal. Sa pagsasali ni Luoluo, naunawaan ni Yezuan ang ibig niyang sabihin. You go on your own. Kung gusto ko, madali akong umalis sa maze formation na ito. Sagot ni Yezuan. Ang Golden-Eyed Tiger King ay nagtanong lang kung gusto niyang ipagpatuloy siya. Gayunpaman, si Yezuan ay mayroong Eye of Revelation at Eye of Perception, kaya hindi siya mawawala doon. Kahit na hindi sinasadyang nahulog siya sa isang bitag, mayroon siyang Eye of the Void at maaaring direktang bumalik sa punong tanggapan ng Three Demon Alliance. Umuungol. Ang Golden-Eyed Tiger King ay umungal sa hindi kasiyahan, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Para kay Yezuan, tumungo din siya sa Lost Forest. Isang kalituhan. Ito ay isang piraso ng cake para sa kanya. Kahit wala akong Eye of Heaven, nasa akin pa rin ang Death Warrant. With this precise location, hindi ako mawawala. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang target ng Death Warrant, si Nolan Bing, ay hindi alam kung gaano kalayo siya rito, kaya kahit lumipat siya, hindi masyadong nakita ni Yezuan ang isang paglihis. Gayunpaman, dumadaan na ngayon si Yezuan sa Lost Forest para marating ang teritoryo ng Great Fungi Empire. May mga palatandaan ng aktibidad ng tao. Panipi, hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Yezuan sa Lost Forest, nakakita siya ng isang set ng mga bakas ng paa na naiwan kamakailan, halos kalahating oras na ang nakalipas. Agad silang hinabol ni Yezuan. Ang Lost Forest ay talagang isang lugar na binubuo ng malaking bilang ng mga punong demonyo. Pagkatapos nito, patuloy silang gumagalaw, na nagiging sanhi ng pagkaligaw ng mga tao. Hanggat ang mga punong demonyong ito ay hindi naghahayag ng kanilang mga sarili, walang sino man ang makakatuklas sa kanila. Talagang nakatagpo si Yezuan ng maraming punong demonyo sa daan dahil mayroon siyang Eye of Revelation. Gayunpaman, siya ngayon ay nasa isang alyansa sa Three Demon Alliance, kaya kailangan niyang maging maawain. Bukod dito, hindi pa nauubos ang 10,000 piraso ng kahoy na essence sa planting space. Maaaring tumagal pa ng kalahating araw. Pagkatapos ng kalahating araw, ang lugar ng pagtatanim ay maa-upgrade sa 3 antas. Sa oras na iyon, maaari niyang hayaan ang Skyreach Beast sa planting space.
Si Yezuan ay maaaring aktwal na manatili sa punong tanggapan ng Three Demon Alliance ng kalahating araw, pagkatapos ay magkarga ng malaking bilang ng Skyreach Beast sa planting space at direktang aatakihin ang Great Fungi Empire. Gayunpaman, ayaw niyang sayangin ang kalahating araw na ito. Nang hindi nakaharang ang mga punong demonyo sa kanyang dinaraanan, mabilis na naabutan ni Yezuan ang grupo ng mga tao sa kanyang harapan. Ayon sa mga bakas ng paa, mayroong 5 tao. Hindi niya alam kung sila ay mula sa Flying Scorpion Stronghold o sa Green Sun Sword Sect. Kasabay nito, naramdaman din niya na ang 5 tao sa kanyang harapan ay pawang mga eksperto sa unang antas ng Fulfillment Realm. Kabanata 1248, Kuya, mahigit 1 oras na tayong naglalakad at hindi pa rin tayo nakakalabas. Bakit hindi tayo gumamit ng dahas? Mukhang iyon lang ang paraan. Gayunpaman, hindi natin masyadong mauubos ang ating truth chi. Kung hindi, tayo ay nasa panganib kapag nakasalubong natin ang mga kalaban. Biglang may kumatok sa harap nila. Dahil hindi sila makalabas sa Lost Forest, sinimulan nilang salakayin ang mga nakapaligid na puno sa pagtatangkang sumabog sa kanilang daan palabas. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tumakbo palabas ng kagubatan si Yezuan. Ice and Fire Twin Dragon Sword Array. Ice and Fire Blend, Twin Dragon Roar, naglunsad ng palihim na pag-atake si Yezuan. Bukod dito, ito ay isang pag-atake na may intensyong pagpatay. Nagulat silang 5 at mabilis na umiwas. Sa kasamaang palad, mayroon pa ring 2 tao na hindi makaiwas sa oras at agad na napatay. Ang dahilan kung bakit direktang umatake si Yezuan ay dahil 3 sa 5 tao ang aktwal na gumamit ng saber bilang sandata. Bukod dito, sa paghusga mula sa kanilang posters sa paglalakad, nahulaan ni Yezuan na sila ay mula sa Flying Scorpion Stronghold. Ang Flying Scorpion Stronghold ay puno ng walang awan na mga bandido. Natural, hindi na kailangang magpakita ng awa. Third brother, fourth brother. Nanlaki ang mga mata ng kalbo na pinuno dahil nakita niya ng sarili niyang mga mata ang 2 niyang kapatid na namatay. Kaagad pinandilatan niya si Yezuan at sinugod si Yezuan. Kung tayo ay mas malapit, maaari nating napatay ang hindi bababa sa 3 sa kanila. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at agad na umaban. Ang layunin ng pagpatay na nakuha mula sa Twin Dragon Roar ay higit pa sa layunin ng pagpatay na natupok. Gayunpaman, sa tuwing uubusin niya ang kaunting layunin ng pagpatay, mag-iipon siya hanggat kaya niya. Sa isang kisap mata, ang 3 eksperto mula sa Flying Scorpion Stronghold ay nakikipaglaban kay Yezuan. Kakaunti lang ang kalaban nilang 3 na kapantay nila. Sa kasamaang palad, ang kanilang kalaban ay si Yezuan. Ice and Fire Twin Dragon Sword Array. Ice and Fire Twin Dragon Roar. Boom! Pagkalapit ni Yezuan, agad niyang ginamit ang kanyang ultimate move. Isang malakas na sound wave attack ang sumabog sa kanilang 3, na naging sanhi ng pagsusuka ng dugo. Kung ito man ay ang Twin Dragon Roar of Ice and Fire o ang Twin Dragon Roar, parehong nakakonsumo ng nakakagulat na halaga ng true energy. Sa kabutihang palad, si Yezuan ay may bloodline ng Divine Tree of Life, kaya nakaya niyang makasabay sa rate ng pagkonsumo. Upang matapos ito sa lalong madaling panahon, nagpa siya si Yezuan na gamitin muli ang Double Dragon Roar. Kamahalan, patawarin mo ako. May sikreto ako. Biglang sumigaw ang kalbong nangunguna. Secret. Nang marinig ito, nagtaas ng kilay si Yezuan, tila interesado. Nang makitang biglang huminto si Yezuan, kumislap ang mga mata ng kalbo at sinabi niya, ang sikreto ay IF**** K ang iyong ina. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, isang sinag ng liwanag ang dumaan at pinutol ang kanyang ulo. Emph, how dare you disrespect the young master's family? You're courting death. Huminga ng mahina si Luoluo. Hinubad niya ang universe ring ng kalbo at inihagis kay Yezuan. Tumakbo. Alam naman ng 2 na hindi sila bagay sa kanya kaya agad silang tumalikod. Sa kasamaang palad, hindi pa rin siya nakaligtas sa kamatayan. Pagkalipas ng 2 segundo, ang 2 ay inalagaan nina Yezuan at Luoluo. Ang labanan ay tumagal lamang ng 5 segundo, ngunit naalagaan na ni Yezuan ang 5 martial practitioner sa unang antas ng Fulfillment Realm. Ang lakas na ito ay sumasabog. Noong ako ay nasa ika-9 na antas ng Nether Passage Realm,
madali kong napatay ang 5 martial practitioner sa ikalawang antas ng Fulfillment Realm, at kahit na lumaban sa 3rd level Fulfillment Realm Heaven-reaching beasts. Kung makakalusot ako sa Fulfillment Realm, buksan ang aking natal palaces, at unti-unting lumaban ang aking problema sa buhay ni Mon. Biglang sumabog ang kumpiyansa ni Yezuan. Ang Monarch's Room ay nasa ika-4 na antas ng Fulfillment Realm, at sinabing mas malakas pa siya kaysa sa 4th level Heaven-reaching beasts. Gayunpaman, ang pinakananais ni Yezuan ngayon ay ang pumanaw sa Great Mushroom Empire at gumamit ng Sword Storm. Pumutok ang Killing Intent, Pista ng Pagkatay, Sword Storm. Kung ang tatlong galaw na ito ay gagamitin ng magkasama, tiyak na magiging kasing lakas sila ng langit. Mayroong ilang cultivation resources at prosperity pills sa 5 tao na universe rings. Direktang ibinigay ito ni Yezuan kay Luoluo at nagtago ng ilang prosperity pills bilang backup. Ito ay dahil hinulaan niya na maaaring kailanganin niya ang prosperity pills kapag naabot niya ang rurok ng Nether Passage Realm. Young Master, bigyan mo pa ako ng kalahating araw, at makakalusot ako sa ika-9 na antas ng Nether Passage Realm. Bumalik si Luoluo sa lugar ng pagtatanim at sinabi kay Yezuan. Napakagaling. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan. May isang mahalagang lupain sa lugar ng pagtatanim na inookupahan ni Luoluo. Ito ay napakalapit sa Heavenly Treasure Tree, at mayroong isang Spirit Gathering Formation na nakaset up upang tipunin ang pinagmulang enerhiya ng mundo. Ang pinagmula ng enerhiya ng mundo ay natipon at pagkatapos ay hinihigop ng katawan ni Luoluo. Ang bilis ng paglilinang ng Luoluo ay hindi bababasa. 100 beses na mas mabilis kaysa sa mga normal na tao, at sa tulong ng mga likas na kayamanan, ang isang araw na halaga ng paglilinang ay katumbas ng 1 taon na halaga ng ibang tao. Siyempre, ito ay dahil din sa wood essence. Sa loob lamang ng ilang oras, nadouble ang pinagmulang enerhiya ng mundo sa planting space. Kung ang lahat ng wood essence ay nasisipsip ng Heavenly Treasure Tree, tinansya ni Yezuan na ito ay magiging 3 beses na mas marami kaysa dati. Let's continue on our way. It'll be best if I can break through to the Fulfillment Realm in one day. That way, I can fight my way to the Great Fungi Empire alone. Nang maisip niya ito, kumislap ang figure ni Yezuan at umalis siya sa lugar. Ang primitive world of wood essence ay lumitaw ng ilang panahon, hindi bababa sa 5 araw. Ang Flying Scorpion Stronghold ay nagpadala ng maraming tao upang tuklasin, ngunit halos lahat sila ay nakulong sa Lost Forest ng walang pagbubukod. Siyempre, ito ay ginawa ni Hualian. Ang plano ni Hualian ay ipasuot sa mga taong ito ang mga kabuti ng Great Fungi Empire at pahiniin ang imperyo. Ngayon, ang mga taong ito ay pawang mga target ni Yezuan. Gusto ni Yezuan na gamitin ang cultivation resources sa kanilang mga ring para makapasok sa Fulfillment Realm. Nahanap na naman. Dumaan sila mga 10 minutes ago. 3 sila. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan, at agad siyang sumugod. Hindi nagtagal, nakatagpo siya ng 3 pang tao, at lahat sila ay eksperto ng Flying Scorpion Stronghold. Pagkatapos ng isang panahon ng paggaling, ang kanyang tunay na enerhiya ay bumalik sa pinakamataas na kondisyon. Agad siyang gumapang palapit at nagpakawala ng isang malakas na atake. Ice and Fire Twin Dragon Sword Formation. Twin Dragon Roar. Makalipas ang ilang segundo, natapos ang laban. Ang 3 eksperto ng Flying Scorpion Stronghold ay pinatay lahat ni Yezuan. Ituloy, nilunok ni Yezuan ang mga bagay at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Mayroong maraming mga panganib sa primitive world of wood essence, kaya kung ito ay ang Flying Scorpion Stronghold o ang Green Sun Sword Sect, hindi bababa sa 3 tao ang lumipat ng magkasama. Makalipas ang kalahating oras, natagpuan ni Yezuan ang ikatlong grupo. Gayunpaman, ito ang pinakamahirap na nakatagpo niya, dahil ang 3 ito ay nasa ikalawang antas ng Fulfillment Realm. Mukhang eksperto sila ng Green Sun Sword Sect. Nakilala ni Yezuan ang mga aura ng 3 taong ito. Nasa grupo sila ng Green Sun Sword Sect. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa kanyang plano. Bagaman ang Green Sun Sword Sect ay matuwid, ang puting buhok na elder ay nagsabi noon na kung ang kanyang mga disipulo ay makatagpo ng iba sa primitive world of wood essence, dapat silang pumatay ng walang awa. Nang maisip niya ito, ipinakita ni Yezuan ang mga bakas ng layuning pumatay.
Ang pagpatay at pagnanakaw ay isang bagay na siyempre, patayin. Hindi nagsalita si Yesuan at direktang nag-charge. Kabanata 12:49, Mata ng Kaluwalhatian. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Dual Dragon Roar of Ice and Fire. Agad na ginamit ni Yesuan ang kanyang ultimate move. Isang walang anyo na pag-atake ang sumabog sa kanilang tatlo. Ano? Ang tatlong Green Sun Sword Sect Elders ay nanginig at nagmamadaling ginamit ang kanilang Natal True Chi at 10,000 Mammoth Strength para ipagtanggol ang kanilang sarili. Lahat sila ay nasa second level ng Fulfillment Realm at nagbukas ng 2 Yuan Palaces. Ang lakas ng kanilang Natal True Chi ay mas malakas din kaysa sa mga nasa first level ng Fulfillment Realm. Nang dama po ang pag-atake sa kanilang mga katawan, kalahati ng kapangyarihan nito ay agad na nabawasan. Gayunpaman, pinalipad pa rin sila. Hindi inakala ni Yesuan na kaya niyang pumatay ng 3 eksperto sa second level Fulfillment Realm sa isang hit. Pagkatapos ng lahat, ang Flying Scorpion Stronghold ay mas malakas kaysa sa Northern Heavens Academy. Kung ikukumpara ng isa, sinuman sa kanilang tatlo ay mas malakas kaysa sa Sect Master ng Underworld Branch sa Season Heart City. Kung silang tatlo ay nagtutulungan, maaari pa nilang labanan ang isang third-level Fulfillment Realm expert. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Dual Dragon Roar. Muling ginamit ni Yesuan ang kanyang ultimate move at pinasabog ito sa isa sa kanila. Ang Dual Dragon Roar of Ice and Fire ay para lamang paghiwalayin silang tatlo. Kung magtutulungan silang tatlo, madali nilang sirain ang atake niya. Huff huff huff. Ang dalawang hininga ng dragon, isang yellow at isang apoy, ay nagsanib at bumuo ng isang napakalakas na pag-atake. Green Sun Sword Bell. Nagdilim ang mukha ni Yesuan. Alam niyang hindi niya maiiwasan ang pag-ataking ito. Kaya naman, pinaikot niya ang lahat ng kanyang True Chi at pinagsama ito sa kanyang 10,000 Mammoth Strength, na bumubuo ng isang higanteng berdeng kampana sa paligid ng kanyang katawan. Boom! Ang Twin Dragon Roar ay bumangga sa higanteng Cyan Bell, at isa pang soundwave ang kumalat, na yumanig sa mga nakapaligid na puno at sinira ang mga ito. Oh! Isang nagtatanggol na banal na kakayahan. Panipi! Bahagyang nagulat si Yesuan at kumislap ang kanyang mga mata. Ding! Ang kopya ng Green Sun Sword Bell ay matagumpay. Ding! Ang Green Sun Sword Bell ay maaaring ganap na sumanib sa Dual Dragon Roar of Ice and Fire. Gusto mo bang magpatuloy? Ham! Nang bumangga ang Dual Dragon Roar sa Green Sun Sword Bell, isang system notification ang biglang tumunog sa isip ni Yesuan. Ang ganitong uri ng tunog ng notification ay lumitaw sa makasaysayang labi ng Thousand Tree Sect noon. Noong nakaraang pagkakataon, noong nilabanan ni Yesuan si Mo Shai, kinopya niya ang Asher Dragon Clone ni Mo Shai at pinagsama ito sa Dragon Catching Hand. Ang resulta ng pagsasanib ay ang 8 Forces Stretching Claws ni Zuo Qinglong. Oo, agad na sumagot si Yesuan. Ang perpektong martial arts fusion na ito ay nangangailangan lamang ng Super Devo Uling Crystal. Kung ito ay isang kahangahangang kasanayan, kung gayon ito ay magiging isang malaking pakinabang. Ding! Fusion of Powers. Ding! Natutunan ng host ang Double Dragon Sword Bell. Dalawang system notification ang tumunog. Doubling Dragon Sword Bell. Ito ba ay ang parehong defensive na banal na kakayahan gaya ng Asher Yang Sword Bell? Panipi! Nagtaas ng kilay si Yesuan. Malamang, kahit ang Zuanming Twin Fins ay hindi alam ang hakbang na ito. Hindi niya inaasahan na ang Will Manifestation God Art ay ganap na makakasama sa Ice and Fire Dual Dragon Sword Array. Halika, hayaan mo akong makita ang defensive capabilities nitong Twin Dragon Sword Bell. Ngumisi si Yesuan. Brat, papatayin kita. Sa oras na ito, ang iba pang tatlo ay naglunsad ng kanilang mga pag-atake sa parehong oras. Asher Sunburst. Lahat silang tatlo ay nag-channel ng kanilang Natal True Chi at inilunsad ang kanilang pinakamalakas na pag-atake kay Yesuan. Tatlong guhit ng Asher na Sword Chi ang bumaril kay Yesuan. Doubling Dragon Sword Bell. Pagharap sa mga pag-atake mula sa tatlong direksyon, kumikislap ang mga mata ni Yesuan. Sa susunod na sandali, ang Ice Dragon at ang Flame Dragon ay bumangon sa hangin at naging isang higanteng gintong kampana. Ang Ice Dragon at ang Flame Dragon ay pumulupot sa higanteng gintong kampana.
Kung hindi ginamit ni Yezuan ang Eye of Glory, malamang na hindi magiging ginto ang kampana. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Boom! 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 Ang tatlong guhit ng Asher na sword shi ay damapo lahat sa gintong kampana. Kaagad, kumalat ang isa pang soundwave attack. Ang tatlong second stage fulfillment realm elders ng Asher Yang Sword Sect ay nagulat nang pinalipad sila ng soundwave attack. Napakalakas ng depensa, at mayroon pa itong epekto ng Dual Dragon Roar of Ice and Fire pagkatapos atakihin. Isang divine skill, isang divine skill. Tuwang-tuwa si Yezuan. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kaswert ang pagkakataong ito. Nakakuha siya ng makapangyarihang kasanayan na kahit ang mysterious underworld duo demons ay hindi alam. Haha, papatayin kita habang nakababa ka. Tumawa ng malakas si Yezuan habang muli niyang pinagsasama ang dalawang lumilipad na dragon silhouette. Dobling Dragon Roar. Ang target sa pagkakataong ito ay katulad ng dati. Ang ikalawang yugto ng Fulfillment Realm Elder ng Green Sun Sword Sect ay gumamit ng malaking halaga ng kanyang lifeblood through energy upang harangan ang Twin Dragon Roar. Nagamit na rin niya ang kanyang pinakamalakas na atake, kaya wala na siyang gaanong lifeblood through energy na natitira sa kanyang katawan. Wala siyang lakas para hadlangan ang pag-ataking ito. Whoosh whoosh whoosh. Sa isang iglap, ang second stage Fulfillment Realm Elder ng Asher Yang Sword Sect ay nilamon ng Double Dragon Roar. Ang lakas ng matinding yelo at apoy ay agad na ginawang abo ang kanyang katawan. Instant kill. Agad na pinatay si Elder Shui. Nagulat ang dalawa pang matanda. Ang lakas ni Elder Shui ang pinakamalakas sa kanilang tatlo. Gayunpaman, agad siyang pinatay ng isang 9th level Nether Passage Realm Junior. Sino ang batang ito? Paano siya naging halimaw? Hindi napigilan ng dalawang matanda na hulaan. Kahit na ang pinakapangit na henyo ng Asher Yang Sword Sect ay maaari lamang labanan ang isang first level Fulfillment Realm Martial Practitioner noong siya ay nasa 9th level Nether Passage Realm. Ang pagkatalo sa isa ay wala sa tanong, pabayaan ang pag-instakiling ng isa. Si Yezuan ay 10 beses na mas malakas kaysa sa numero 1 henyo ng Asher Yang Sword Sect. Patayin siya at ipaghiganti si Elder Shui. Sigaw ng isa sa mga matatanda. Pagkatapos, muli siyang sumugod kay Yezuan. Sa tingin mo mapapatay mo ako? Ngumisi si Yezuan. Dual Dragon Roar ng yelo at apoy. Boom! Ang dalawang elder ng Asher Yang Sword Sect ay muling pinalipad. Ang mga martial practitioner ng second level Fulfillment Realm ay nasa third level lang ng Fulfillment Realm kung tutuusin. Kahit na kaya nilang labanan ang isang third level Fulfillment Realm martial practitioner kapag nagtutulungan sila, maraming tao ang pipiliin na labanan ang tatlong second level Fulfillment Realm martial practitioner ng sabay-sabay sa halip na isang third level Fulfillment Realm martial practitioner. Malamang naubos mo na ang lahat ng vital energies mo. Oras na para tapusin ito. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Sa Eye of Revelation, nakita niya na halos maubos na ang vital energy sa kanilang mga natal palaces. Siyempre, mayroon na lamang siyang ikatlong bahagi ng kanyang sariling vital energy na natitira. Gayunpaman, mayroon siyang Divine Tree of Life bloodline, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon. Ang tunay na katawan at avatar ni Yezuan ay agad na umaban. Bang! 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 Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Yezuan ang alinman sa kanyang mga ultimate moves. Sa halip, ginamit niya ang Twin Dragons of Ice at Fire Sword Formation para labanan ang natitirang dalawang elder. Gayunpaman, walang magawa ang dalawang elder kay Yezuan. Sa totoo lang, dehado sila. Habang ang kanilang vital energies ay patuloy na nauubos, ang kanilang mga ekspresyon ay unti-unting nagdilim. Gusto nilang tumakbo, ngunit hinawakan sila ng mahigpit ni Yezuan. Hindi sila makatakas. Hindi ka hahayaan ng Asher Yang Sword Sect na makawala dito. Isang paputok na dagandong ang umalangaw sa Lost Forest. Pagkatapos, umalangaw ang dalawang malulutong na tunog. Rip! Rip! Sa dalawang malulutong na tunog, bumagsak ang dalawang ulo sa lupa at gamulong ng ilang beses. Kabanata 1250. Hayaan mo akong makita kung ano ang mayroon ka. Lumapit si Yezuan, kinuha ang kanilang universe rings, at inspeksyon ang mga ito. Mayroong maraming mga bagay sa universe rings,
kabilang ang higit sa 2,000 prosperity pills at higit sa 100 wood essences. Itinapon ni Yezuan ang lahat ng wood essences sa planting space. Kung tungkol sa prosperity pills, lahat sila ay nilamon. Sa tuwing nag-level up siya, kailangan niya ng malaking karanasan. Ang 2,000 prosperity pills na ito ay sapat lamang para maabot niya ang ika-9 na antas ng Nether Passage Realm. Ding! Naabot na ng host ang tanikala ng Nether Passage Realm. 1,000 prosperity pills ang kailangang makalusot. Na-notify ang system. Tulad ng inaasahan, kailangan ko ng prosperity pills para mag-level up. Gayunpaman, ang lakas ko ay tumaas ng husto. Hindi mahirap kumuha ng 1,000 prosperity pills. Nang maisip niya ito, agad na umalis si Yezuan sa kanyang orihinal na lugar. Medyo naiinip na siya sa paglusot. Hindi nagtagal, dumaan siya sa Lost Forest at nakarating sa teritoryo ng Great Mushroom Empire. Maraming bakas ng labanan. Naramdaman ni Yezuan saglit, pagkatapos ay humabol sa isang tiyak na direksyon. Nahulaan niya na may labanan mga 10 minuto ang nakalipas. Halos 3 tao ang nag-aaway dito. Ang lumalaban sa 3 taong ito ay mga taong kabute. Napaka-espesyal ng mga yapak ng mga taong kabute. Bukod dito, sila ang mga nanalo. Matapos silang patayin ng 3 taong kabute, kinalagad nila ang mga bangkay. Agad namang humabol si Yezuan sa direksyong iyon. Inaasahan niyang papatayin ng 3 mushroom ang 3 taong martial practitioner sa ikalawang antas ng Fulfillment Realm. Kung ganoon, baka makalusot siya. Ang wood spirits ay hindi makakalipad sa primitive world, at ang mga taong kabute ay hindi rin makakalipad. Sa makatuwid, tiyak na maaabutan sila ni Yezuan kung susundin niya ang mga yapak. Napakabilis niya. Makalipas ang 10 minuto, naramdaman niya ang 3 figure. Naabutan ko. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Ngunit sa sumunod na sandali, huminto ang kanyang mga yapak. Ang 3 taong kabute na hinahabol niya ay kabute nga, ngunit ang isa sa kanila ay mas matangkad at mas malakas kaysa sa dalawa. Ito kaya ang Emperor Mushroom na sinasabi ni Hualian. Bulalas ni Yezuan sa loob. Ang mga kabute ng emperador ay isang antas na mas mataas kaysa sa mga pangkalahatang kabute. Maihahambing sila sa isang tao sa ikatlong antas ng Fulfillment Realm. Mayroon akong lakas na patayin ang Golden-Eyed Tiger King, ngunit narinig ko na ang Emperor Mushroom ay mas malakas kaysa sa ordinaryong heaven-reaching beasts. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Kung one-on-one battle, hindi matatakot si Yezuan, pero may 2 Jiangsheng sa paligid niya, kaya nakakalito. Ang 2 Jiangsheng na iyon ay may bitbit na 3 bangkay ng tao. Para maibalik nila ang mga ito, tiyak na mataas ang kanilang kaharian noong nabubuhay pa sila. Kung makukuha ko ang kanilang Chen Kun rings, baka makalusot na ako. Sa oras na iyon, paano ang Emperor Shengs? Nag-isip sandali si Yezuan at nagpas siyang kumilos. Kahit na hindi siya manalo, maaari pa rin siyang tumakas. Dahil iyon ang kaso, ano ang dapat ikatakot? Pumunta ka. Sa sandaling iyon, itinago ni Yezuan ang kanyang aura at figura, nadulas sa kadiliman, at palihim na tumawid. Kasalukuyang nagpapahinga ang 3 mandirigma ng Great Bacterial Empire. Panginoon, ilang oras na kaming gumagala dito at marami kaming napatay. Kung hindi kami makalabas, walang silbi itong mga bangkay. Anong nagmamadali? Hindi naman tayo mamamatay sa gutom. At most, puputulan na lang natin ang buong kagubatan. Sabi ng matangkad na Emperor Shengs. Siya ay 1 buong 2 metro ang taas, at ang 2 talam sa kanyang mga kamay ay may bahid ng dugo. Magsasalita pa sana siya, ang Emperor Sheng ay biglang nanginig at umungal ng galit, sino ito? Gaya ng inaasahan sa isang Emperor Sheng, talagang natagpuan nila siya. Si Yezuan, na nagtatago sa mga anino, ay nagulat. Sa susunod na sandali, isang alon ng blade light ang umatake. Whoosh! Mabilis na umiwas si Yezuan. Ang wave ng blade light na ito ay direktang pinutol sa kalahati ang heaven-reaching treasure tree sa likod niya. Bagamat hindi alam ng Emperor Sheng kung paano gumamit ng totoong chi, ang kanilang pangangatawan ay mas malakas kaysa sa heaven-reaching beasts. Ang isang casual na alon ng kanilang talam ay maaaring makagawa ng sapat na puwersa upang pumatay ng isang heaven-reaching beast sa unang antas ng Fulfillment Realm. Dahil nalantad na siya, tanging si Yezuan ang makakaalis sa kanyang sarili.
Tao, nang makitang lumabas si Ye Zuan, labis na nagulat ang Emperor Sheng. Siyempre, nagulat siya sa kaharian ni Ye Zuan. Ika-9 na antas ng Nether Passage Realm. Sok, hindi ko akalain na may makikita akong Emperor Sheng dito. Ngumisi si Ye Zuan habang naglalakad siya palabas. Sok, I thought I met a big prey. Kaya pala konting brat lang. Ang Emperor Sheng ay labis na hinamak. Pagkatapos ng isang pause, sinabi niya, gayunpaman, upang madodge ang aking talam, medyo may kakayahan ka. Hehe, I'm quite capable. I can even kill you. Naniniwala ka ba? Si Ye Zuan ay mukhang napakalmado. Kung ito ay anumang iba pang ika-9 na antas ng Nether Passage Realm, malamang na matatakot sila sa kamatayan kapag nakita nila si Jiang Sheng. Gayunpaman, kalmado pa rin si Ye Zuan nang makita niya ang mga Emperor Sheng. Hindi simple ang brat na ito, sabi ni Emperor Sheng sa kanyang puso. Gayunpaman, minsan na siyang umatake, at hindi namatay si Ye Zuan sa pag-ataking iyon. Kaya naman, ayaw na niyang umatake. Ikaw, pumunta ka at patayin mo siya. Sinabi ng Emperor Sheng sa mga walang ginagawa na Jiang Sheng. Oo, aking Panginoon. Nang makita ni Jiang Sheng na ang kanyang kalaban ay ika-9 na antas lamang ng Nether Passage Realm, wala siyang pakialam. Diretso niyang hinugot ang dalawa niyang blades at naglakad palabas. Brat, may huling salita ka ba? Sabi ni Jiang Sheng na may katiyakan sa mukha ni Ye Zuan. Walang huling salita, ngunit may tanong ako. Umiling si Ye Zuan at sinabi, dahil ito ang huling tanong bago ka mamatay, magtanong ka. Mahigpit na hinawakan ni Jiang Sheng ang dalawahang talam sa kanyang mga kamay. Nang marinig iyon, huminto si Ye Zuan, pagkatapos ay dahan-daang nagtanong, sa totoo lang, ang gusto kong itanong ay, paano kayo magparami? Ito ang kanyang tanong. Ang mga kabute ay fungi. Ang mga mushroom na ito ay naging mutated na mga hayop. Kung gayon paano sila nagparami? Di kaya dumaan din sila sa OOXX. Si Ye Zuan ay labis na nalilito. Siyempre, hindi niya alam kung paano dumarami ang normal na mushroom. Gayunpaman, ang kanyang tanong ay ikinagalit ni Jiang Sheng. Brat, nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit si Jiang Sheng at direktang kinasuhan si Ye Zuan. Baka hindi ako ang mamatay. Tumigil sa pagbibiro si Ye Zuan at agad na nahati sa dalawa, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Ice and Fire Dual Dragon Sword Formation. Ang Jiang Sheng ay maihahambing sa ikalawang antas ng Fulfillment Realm Cultivator. Baka mas malakas pa siya. Sa tao, gayunpaman, nagawang labanan ni Ye Zuan ang 3 second level na mga elder ng sekta ng Fulfillment Realm sa parehong oras noon. Ngayong nakarating na siya sa rurok ng Nether Passage Realm, paanong ang isang Jiang Sheng lang ang makakapareha niya? Kaagad, nagsimulang maglaban ang dalawang panig. Sa puso ni Emperor Sheng, si Ye Zuan ay isa ng patay na tao. Ayaw lang niyang kumilos. Gayunpaman, nang makita niya ang sitwasyon sa harap niya, nagulat siya. Ang kanyang mga nasasakupan ay talagang pinipigilan ni Ye Zuan at The Hudo. Bukod dito, mukhang malapit ng malagay sa panganib ang kanilang buhay. Ikaw, tumulong ka. Lumingon si Emperor Sheng at sinabi sa iba pang Jiang Sheng. Oo, aking Panginoon. Inihagis nitong si Jiang Sheng ang 3 bangkay sa kanyang mga balikat sa lupa at itinapon din ang bag sa kanyang katawan. Pagkatapos, hinugot niya ang dalawa niyang talam at tumulong.